Magandang araw po sa inyong lahat. Welcome to Heart Secrets. Magandang araw po, Miss Heart. Hindi ko akalaing darating ako sa puntong magiging dahilan ng pagkasira ng isang pamilya. Ako po si Alma, 33 anyos, isang byuda na 4 na taon nang namumuhay na mag-isa matapos bawian ng buhay ang asawa kong si Den dahil sa isang sakit. Wala kaming naging anak kaya simula nang mawala siya, halos trabaho na at bahay na lang umiikot ang buhay ko. May maliit akong sari-sari store sa harap ng bahay namin. Hindi naman ganun kalaki ang kinikita, pero sapat para mabuhay ako araw-araw. Tahimik ang buhay ko noon. Gigising ako ng maaga, magtitimpla ng kape, magbubukas ng tindahan, at matutulog sa gabi na walang iniisip kundi kung paano kikita kinabukasan. Pero nagbago ang lahat nang muling maging malapit sa akin sina Gerald at Michelle. Magkumari kami ni Michelle dahil ninang ako ng bunso nilang anak. Noon pa man ay mabait na talaga siya sa akin. Siya ang naging sandalan ko nung mamatay ang aking asawa. Kapag may handaan, lagi nila akong iniimbitahan. Kapag may sobra silang pagkain, dinadalhan pa nila ako. Si Gerald naman ay tahimik lang kadalasan. Hindi kami ganun ka-close noon dahil respetado niya si Den noong nabubuhay pa. Pero habang tumatagal, napapansin kong madalas si Gerald ang pumupunta sa tindahan ko. "Mare, may soft drinks ka ba dyan?" Tanong niya isang hapon. "Oo, marami pa pare. Ilan ba?" "Bigyan mo nga ako ng 2. Habang inaabot ko ang soft drinks, ay napansin kong napatitig siya sa akin. "Ano?" Natatawa kong tanong. "Wala. Parang nakamove on ka na kay Den ah. Gumaganda ka na lalo." Napailing ako, Miss Heart. "Ikaw talaga. Niloloko mo na naman ako." "Hindi ah. Totoo naman." Ngumiti lang ako noon, pero hindi ko itinanggi sa sarili kong kinilig ako kahit papano. Matagal na rin kasi simula nang may lalaking pumuri sa akin, Miss Heart. Mula noon ay halos araw-araw na siya sa tindahan ko. Minsan yosi, minsan naman kape, at minsan isang candy lang. Pero ramdam kong hindi naman talaga ang paninda ko ang sadya niya. "Parang malungkot ka, Mare," sabi niya minsang gabi habang nakaupo sa monoblock sa harap ng tindahan. "Normal lang naman siguro to sa taong mag-isa." Tingin ko, hindi ka na dapat nag-iisa. Napatingin ako sa kanya. "May asawa ka, Gerald." Napabuntong hininga siya. "Hindi mo naman alam ang lahat." Doon nagsimula yon, Miss Hart. Unti-unti niyang ikinukwento ang mga problema raw nila ni Michelle. Kesyo lagi raw silang nag-aaway, hindi na raw siya napapansin. Kesyo puro anak na lang daw ang inaatupag ng asawa niya. Bilang babae, naawa ako sa mga kwento niya. At bilang matagal ng uhaw sa atensyon, naniwala ako sa kanya, Miss Hart. "Ang swerte ni Michelle sa'yo," sabi ko minsan. Mapait siyang napangiti. Pero hindi niya yun nakikita. Hanggang sa unti-unting paglipas ng mga araw, naging komportable na kami sa isa't isa. Kapag walang tao sa tindahan, tumatambay siya. Kapag may problema siya, sa akin siya naglalabas ng sama ng loob. Kapag ako naman ang may problema, pinapakinggan niya rin ako. Pakiramdam ko noon, Miss Hart, may taong muli akong kailangan. Isang gabi, nagdala siya ng ihaw-ihaw. "Sabay na tayong kumain, Alma," sabi niya. "Ha? Baka hinahanap ka na ng asawa mo." Sinabi kong may inaayos lang ako sa motor. Hindi ko alam, pero hindi ako nakaramdam ng guilt noon. Siguro dahil hanggang usapan lang naman kami ni Gerald. Pero nagkamali ako. Dahil habang tumatagal, ay higit pa sa pagkakaibigan ang kinapuntahan namin, Miss Hart. Minsan, habang nagkukwentuhan kami ay bigla niyang hinawakan ang mga kamay ko. "Gerald, Alma, matagal ko nang gustong gawin to." Hindi ako nagsalita. "Pero may asawa ka."
at kumpare kita. Mahina akong sabi. Tao lang din ako, Alma. Tsaka hinaplos ang pisngi ko. Dapat noon pa lang, Miss Hart, binawalan ko na ang sarili ko. Pero hindi ko nagawa. Dahil sa totoo lang, masarap sa pakiramdam na may taong muling nagpaparamdam sa akin na babae pa rin ako. Na may nakaka-appreciate pa rin ang katangian ko. Makalipas ang ilang araw, ay mas naging sweet siya sa akin. Basta, hindi kita pababayaan. Tsaka pasasayahin kita, Alma. Sabi niya minsan habang nakangiti ng malawak. Tumigil ka nga dyan. Bakit? Hindi ba pwedeng mangarap? Miss Hart, unti-unti kong hinayaan ang sarili kong mahulog sa aking kumpare. At isang pagkakamali ang tuluyang nagbukas ng pinto sa kasalanan. Araw yon ng linggo. Dumalaw raw si Michelle kasama ang mga anak nila sa kabilang barangay sa kanyang mga magulang. Habang naiwan naman si Gerald dahil may dahilan daw siyang gagawin. Bandang 8:00 ng gabi ay dumating siya sa bahay ko. May pagkain akong dala. Sabi niya habang bitbit ang 2 supot. Oh, bakit nandito ka na naman? Tanong ko. Wala naman yung mag-iina doon. Matutulog yun sa mga biyanan ko. Sagot nito sa akin bago pumasok. Nagkwentuhan kami. Nagkatawanan. Hanggang sa tumahimik ang paligid. Hindi ko na alam kung sino ang unang lumapit. Sa unang pagkakataon, hinayaan kong maglapat ang aming mga labi. Hanggang sa hindi ko na namalayan ang mga sumunod na nangyari. Ang alam ko lang, Miss Hart, sa gabing yon, tuluyan nang may nangyari sa amin ni Gerald. Pagkatapos noon ay hindi ako makatingin sa kanya. Sorry, sabi ko, pero hinawakan niya ang mukha ko. Huwag kang mag-sorry, Alma. Mahal kita. At yun ang pinakadelikadong salita na pinaniwalaan ko sa kanya. Mula noon ay naging lihim na relasyon namin ang lahat. Kapag wala si Michelle, pumupunta siya sa bahay ko. Kapag gabi na ay palihim siyang nagchat-chat. At kapag madaling araw, tumatawag na siya sa akin. Miss na kita. Kung pwede lang kitang makasama araw-araw, Alma. Hindi na ako masaya kay Michelle. Paulit-ulit niya yung sinabi hanggang naniwala akong ako talaga ang mahal niya. Pero habang lumalalim ang relasyon namin, ay mas lalo rin akong nakakaramdam ng konsensya. Lalo na tuwing nakikita kong mabait pa rin sa akin si Michelle. Mars, salamat pala sa pagtingin minsan sa mga anak ko, ha? Sabi niya minsang nakasalubong ko siya. Ngumiti lang ako kahit parang sinasakal ako ng hiya. Pakiramdam ko noon, isa akong traidor. Pero kahit alam kong mali, hindi ko pa rin nagawang lumayo, Miss Hart. Dahil matapos mamatay ng asawa ko, pakiramdam ko may taong nagmamahal ulit sa akin. Hindi ko alam na habang masaya ako sa bawal naming relasyon, unti-unti naman palang nasisira ang buhay ko. Lumipas ang ilang buwan na patuloy ang lihim naming relasyon ni Gerald. Sa umaga, normal kaming magkumare ni Michelle. Pero sa gabi, ako ang kausap ng asawa niya. Unti-unti na akong nasanay sa ganong setup. Habang tumatagal, ay nagiging kampante na kami ni Gerald. Minsan, kahit may tao sa tindahan ko ay napapahaba ang pagtambay ni Gerald. Pare, mukhang lagi ka rito ah. Biro ng kapitbahay namin minsan. Tamang tambay lang, pare. Sagot niya. Natawa lang ang lahat pero ako ang kinabahan. Pagkaalis ng mga tao ay agad ko siyang sinabihan. Gerald, baka mahalata na tayo. Wala yun. Masyado kang kinakabahan. Basta huwag kang magpapahalata. Pero hindi tayo pwedeng maging kampante. Mahirap na, Gerald. Pero tila hindi siya natatakot. Mas lalo pa nga siyang naging malapit sa akin. Isang gabi, habang magka-video call kami, ay sinabi niya ang bagay na matagal ko nang gustong marinig. Alma, niisip ko nang hiwalayan si Michelle. Nanlaki ang mga mata ko. Ha?
hindi na talaga kami okay. Tsaka, gustong-gusto na kitang makasama. Paano ang anak nyo? Tumahimik siya sandali. Minsan, kailangan mo ring piliin kung saan ka sasaya. Dapat noon palang Miss Hart, natauhan na ako. Dapat, naisip kong ang lalaking kayang iwan ng asawa at mga anak para sa kabit, ay kaya ring gawin yon sa akin balang araw. Pero bulag ako noon. Sa isip ko, ako ang pinili niya. At nakadagdag pa sa yabang ko ang mga sinasabi niyang masasarap sa tenga. Mas naiintindihan mo ko. Mas payapa ako kapag ikaw ang kasama ko. Ibang-iba ka sa mari mo, Alma. Yan ang mga sinasabi niya sa akin palagi. Unti-unti akong naging makasarili. Hindi ko na naisip ang sakit na mararamdaman ni Michelle kapag nalaman niya ang lahat. Hanggang sa dumating ang araw na nagsimulang magduda ang mga tao. Isang hapon ay dumaan si Michelle sa tindahan ko. Napansin kong seryoso ang mukha niya. Mars, napapadalas yata ang tambay rito ni Gerald. Parang kinabog ang dibdib ko. Bumibili tapos tambay lang dyan sa harap, Mars. Nakikipagkwentuhan sa ibang customer. Totoo ba? Napilitan akong ngumiti. Oo naman. Matagal niya akong tinitigan bago siya umalis. Noong gabing yon, ay tinawagan ko agad si Gerald. Naghihinala na si Michelle, Gerald. Hayaan mo siya. Nagulat ako sa tono niya. Hayaan? Pamilya mo yun, Gerald. Sawa na ako sa kadududa niya kahit noon pa man. Pero ngayon, totoo na. Maling-mali naman talaga tayo. Tumahimik siya sandali. Alma, mahal mo ba ako? Hindi ako agad nakasagot sa tanong niya. Dahil sa totoo lang, mahal ko na siya, Miss Hart. Mahal kita, Gerald. Mahina akong sabi. Kung ganoon, huwag mo kong iiwan. At muli na naman akong nagpatalo sa salita niya. Lumipas pa ang ilang linggo. Mas naging maingat kami. Minsan, sinasamahan niya akong mamalengke sa ibang bayan para walang makakita sa amin. Minsan naman ay kumakain kami sa karinderyang malayo. Parang totoong mag-asawa na kami, Miss Hart. Nasanay na akong may naghahatid sa akin at may nagsasabing mahal ako. Pero habang lumalalim yun, ay napapansin kong nagbabago rin si Gerald. Kapag hindi ako agad nakareply, mabilis siyang nagagalit. Kapag may lalaking bumibili sa tindahan ko at kinakausap ako, nagsiselos siya. Ang landi mo namang masyado, sabi niya minsan. Customer lang yun, ano ka ba? Hindi ako tanga, Alma. Noon ko unang nakita ang ibang ugali niya. Pero binaliwala ko yun dahil sa pagmamahal ko sa kanya. Hanggang sa isang gabi ay biglang dumating si Michelle sa bahay ko. Halos mawalan ako ng kulay nang makita ko siya sa labas. Oh, Mars. Anong sa atin? Mahina akong sambit. Pwede ba tayong mag-usap, Alma? Pinapasok ko siya. Tahimik lang siya habang nakaupo. Pagkatapos ay diretsahan niya akong tinanong. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Pakiramdam ko tumigil ang mundo ko. Ha? Ano ka ba? Sumagot ka na lang ng totoo, Alma. Kita ko ang pamumuo ng luha sa mga mata niya. At huwag mo kong gagawing tanga. Hindi ako nakapagsalita. Alma, kumari kita. Doon ako tinamaan ng matinding konsensya. Pero sa halip na umamin, nagsinungaling ako, Miss Hart. Wala kaming relasyon. Matagal niya akong tinitigan. Pagkatapos ay tumayo siya. Sana totoo yung mga lumalabas sa bibig mo, Alma. Pagkaalis niya ay agad akong napaiyak. Pakiramdam ko noon, sobrang dumi kong tao. Pero kahit ganoon, hindi ko na naman tinapos ang relasyon namin ni Gerald. Dahil marupok ako, Miss Hart. At dahil naniniwala ako na mahal talaga niya ako. Hindi ko alam na ilang araw lang matapos noon ay tuluyan ng mabubunyag ang lahat sa amin. Isang umaga, habang nagbubukas ako ng tindahan ay dumating si Gerald. Mukha siyang problemado. Oh, anong nangyari? Tanong ko.
Nabasa ni Michelle ang mga chat natin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ano? Paano? Naiwan ko yung cellphone ko. Nanginig ang mga kamay ko. Anong sabi niya? Ayun, galit na galit. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman o gagawin ko noon, Miss Hart. Takot, hiya, konsensya. Parang nagsabay-sabay lahat ng yon. Anong gagawin natin? Humitit siya ng sigarilyo. Bahala na. Bahala na? Hindi ko na rin naman nakayang magsinungaling pa, Alma. Noong araw ding yon, kumalat agad sa barangay ang balita. Pakiramdam ko lahat ng taong nakatingin sa akin ay hinuhusgahan ako. Tama naman sila. Kabit ako. Traidor akong kumare. Maya-maya ay dumating si Michelle kasama ang kuya niya. Diretso silang huminto sa harap ng tindahan ko. Lumabas ka! Sigaw ni Michelle. Nanginginig akong lumabas. Namumugto na ang mga mata niya. Bakit mo ginawa sa akin to? Ninang ka ng anak ko. Kumari kita, Alma. Habang nagsasalita siya ay umiiyak na rin ako. Sorry, Michelle. Hindi sapat ang sorry mo. Naglabasan na rin ang mga kapitbahay. Nagkagulo sa harap ng bahay ko. Kung ano-anong salita ang narinig ko. Mga agaw, walang hiya, malandi, at wala akong nagawa kundi umiyak at tanggapin yon. Pagkaalis nila ay nagsara ko ng tindahan. Hindi ako lumabas ng bahay ng ilang araw. Pakiramdam ko, lahat ng respeto sa akin ay nawala. Pero sa kabila ng lahat, patuloy pa rin pumupunta si Gerald. At least, wala na tayong tinatago. Sabi niya, pero hindi ako natuwa. Gerald, tama na siguro. Sabi ko sa kanya, ayaw mo na? Ayaw mo na? Nasasaktan na ang mga anak mo. Biglang nagbago ang mukha niya. Ngayon ka pa umaatras, Alma? Dahil alam naman nating hindi to tama, hindi ba? Pero ginusto mo rin to. Parang sinampal ako ng realidad. Tama siya, Miss Hart. Hindi lang siya ang may kasalanan. Kasama niya ako. Mula noon ay unti-unti ko nang nakita ang totoong ugali niya. Kapag hindi ako sumusunod sa gusto niya, nagagalit siya. Kapag gusto kong umiwas, sinusumbatan niya ako. Akala ko mahal mo ko. Bakit ganyan ka? Minsang sambit niya sa akin. Pero sa bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nare-realize na hindi pagmamahal lang meron kami. Kasalanan lang, Miss Hart. At habang unti-unti akong lumalayo, ay mas lalo naman siyang nagiging magulo. Nalaman kong halos araw-araw na silang nag-aaway ni Michelle. Hanggang sa isang gabi, ay bigla siyang dumating sa bahay ko na amoy alak. Buksan mo to! Sigaw niya sa akin. Pagbukas ko ay agad siyang pumasok. Hindi mo ako pwedeng iwan. Gerald, tama na. Pagkatapos ng lahat-lahat, tsaka ka pa maggagaganyan. Ngayong sira na ang lahat, ha? Dahil nasasaktan na tayong lahat. Magulo na. Paano ko, ha, Alma? Doon ko nakita kung gaano siya ka-selfish. Hindi niya iniisip ang asawa niya, ang mga anak niya, at kahit ako, Miss Hart. Doon nagsimulang magising ang isip ko. Pero huli na ang lahat dahil nasira na ang pagkatao ko sa mata ng ibang tao. Mula nang mabunyag ang relasyon namin ni Gerald, ay halos wala nang bumibili sa tindahan ko. Kapag dumadaan ako sa kalsada, ay may mga bulungan akong naririnig. Yan yung kumari na umagaw ng asawa. Masakit, pero alam kong bunga yon ang mga ginawa ko. Unti-unti kong naramdaman ang karma. Isang gabi ay naglakas loob ulit na pumasok si Gerald sa bahay ko. Bakit hindi mo na ako pinapansin? Reklamo niya. Ayoko na, Gerald. Dahil umpisa pa lang naman mali na talaga to. Bigla siyang natawa ng mapait. Ginamit mo lang ako, Alma. Nanlaki ang mga mata ko sa sinabi niya. Ako pa talaga, Gerald? Sarkastiko kong sabi. Ngayong magulo na ang buhay ko, iiwan mo ko?
Doon tuluyang nawala ang natitirang pagmamahal ko sa kanya. Ginawa niya lang akong takbuhan noong magulo ang buhay nilang mag-asawa. At ako namang si tanga, naniwala sa buladas ng bibig niya. Umalis ka na, Gerald. Umalis ka na sa bahay ko. At sa unang pagkakataon ay nilakasan ko ang loob kong itaboy siya. At simula noon ay hindi ko na siya pinapasok pa. Pero hindi ibig sabihin noon ay nakaligtas na ako, Miss Hart. Dahil kahit iniwan ko na siya, dala-dala ko pa rin ang malaking kahihiyan. Isang araw, Alma, ikaw ba yan? Napalingon ako habang namimili sa palengke at nakita ko si Aling Nena, ang matandang kapitbahay na minsan ding nagkamali noon. Iha, kamusta ka na? Malumanay nitong tanong. Napayuko ako. Eto po, pilit na bumabangon. Alam kong mahirap yung pinagdadaanan mo ngayon, lalo na't kumalat na ang lahat. Pakiramdam ko po kasi, wala nang respeto sa akin ang mga tao. Napabuntong hininga si Aling Nena bago marahang hilawakan ang kamay ko. Iha, mahaba pa ang panahon para tanggapin ang pagkakamali mo. Maniwala ka sa akin, malalampasan mo rin yan. Napaluha ko sa sinabi niya, Miss Hart. Pero parang araw-araw po kong hinuhusgahan. Ganyan talaga sa umpisa. Pero darating din yung araw na titigil ang mga tao. Ang importante, matuto ka sa nangyari. Tingin niyo po, masama akong tao. Umiling si Aling Nena. Hindi ka masamang tao. Nagkamali ka lang. Magkaiba yon, Iha. Ang tunay na masama, yung alam ng mali pero inuulit pa rin. Tahimik ako habang pinapakinggan ko siya. Alam mo, Iha, dagdag niya pa. Dati, akala ko mamamatay na ako sa kahihiyan nung nahuli rin ako. Pero habang tumatagal, narealize ko na kailangan ko munang patawarin ang sarili ko para makausad. Paano niyo po nalampasan ang lahat? Paano niyo po nagawa? Tinanggap ko ang consequences. Hindi ako nagtago sa pagkakamali ko. Saglit akong natahimik bago nagsalita. Ang sakit po pala kapag ikaw na yung nasa sitwasyon. Totoo. Malungkot nang umiti sa Aling Nena. Kaya habang maaga pa, ayusin mo na ang buhay mo. Huwag mong hayaang dun lang umikot ang pagkatao mo sa pagkakamaling nagawa mo. Pagka-uwi ko noon, Miss Hart, ay napahagulgol talaga ako. Sa wakas, buong-buo ko nang nakita ang bigat ng kasalanang ginawa ko. Hindi sapat ang pagiging malungkot o nag-iisa para manira ng pamilya. Hindi dahilan ng pagiging byuda para agawin ang asawa ng iba. At lalong hindi totoong pagmamahal ang relasyong nagsimula sa panluloko. Makalipas ang ilang buwan ay tuluyan nang nawala si Gerald sa buhay ko. Nabalitaan ko na lang na may iba na naman itong pinagkakabisihan. At ako, Miss Hart, maraming gabing umiiyak ako. Maraming araw na gusto kong magtago. Pero alam kong kailangan kong harapin ang mga ginawa ko. Dahil minsan sa buhay, kahit gaano mo sabihin na mahal mo ang isang tao, kapag mali ang paraan ng pagmamahal mo, siguradong may masasaktan at may masisira. At sa huli, babalik din sa iyo ang sakit na ipinadamo mo sa iba. Ako si Alma, isang byudang minsang naniwala sa maling pagmamahal. At habang buhay kong dadalhin ang aral na hindi lahat ng nagpaparamdam ng saya ay dapat mong kapitan. Dahil may mga relasyong sa umpisa lang talaga masaya. Pero sa dulo, puro pagsisisi lang ang iiwan. Nagbabahagi, Alma ng Nueva Ecija.